Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, sa period na to or sa case na to, ano tayong bida dalawa kasi yung tao. Maganda kasi kung may description ng bida para malaman nyo kung kayo ba yung bida, person nyo o kakilala nyo. Pero sa ngayon, wala pa tayong description ng bida. Okay? Mamaya, gagamit naman ako ng clarifier cards. Baka doon may lumabas na description. Diba? Tungkol sa bida. So ngayon, ang meron tayo ay the Empress, the Fool, the High Priestess, Queen of Swords. Ano tong Empress? Empress, partneran ng Emperor Judgment. May mag-partner tayo. Ito, 5 of Swords, ha? So, probably, mga magulang na tong bida natin kasi may mag-partner na tayo dito. Mga magulang. Kaya lang din natin pa masabi sa ngayon kung ito ba energy ng babae o lalaki. Basta ang meron pa lang tayo sa ngayon na clue ay magulang na sila. Magulang o pare silang senior? Or pare silang may trabaho? So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Magulang, mayaman, kung di mayaman, may business, kung walang business, may trabaho. So again, senior, pwede rin, 60 years old pataas. Magulang, nasabi ko na ba yan, magulang? Judgment. So, Judgment at 5 of Swords. So, ano tong Judgment natin? So, maaaring may someone na whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, magre-reflect. Okay? Sa tinakbo ng connection nila. So, ano ba yung tinakbo ng connection? Ayan. 5 of Swords. So, ang dating dito sa 5 of Swords natin, may someone na sabihin natin naging deceptive, arrogant, destructive, o prone sa criticism, gusto lagi siya yung panalo, or
Ano ba? Pag 5 of Swords. Prone sa conflict na lang in general. Alamin natin tong 5 of Swords kasi masyadong maraming meaning. Ano tong 5 of Swords natin? So, fish house bouquet. Fish house bouquet. So, ano yung 5 of Swords natin? Ano yung specific na meaning? Kasi ang dami eh. So, ang dating sa akin, may family issues dito eh. Dahil may house. Or may family or security issues. So, may someone na selfish. Okay? Yun pa lang sa ngayon ang nakukuha kong idea. Pero wala namang third party. Although kanina napaisip din ako. Kasi sabihin natin itong expansion, ito someone else. New lover. Pero hindi eh. Nag-stick ako doon sa selfishness in a way na sariling pleasure. Magiging too much ito pleasure, too much pleasure. Yun yung sabihin nating hindi balance dito sa 5 of Swords. Kasi may someone na gusto niya siya yung mataas. Yung isa ay below niya lang. So, merong diba? Competitiveness na nangyayari. Pero since ito, malapit siya dito, di lalaki. Ay, teka. Malapit siya dito pero nauna to. Ito yung nagre-reflect. So, yung lalaki, yung nagre-reflect. So, probably lalaki yung bida natin. Or pwede nyo rin i-switch yung gender. So, case-to-case basis. Kasi pwede rin namang energy to. Diba? May babae namang nag-embody ng masculine energy. May lalaki na nag-embody ng feminine energy. Pero sa case na to, gawin na lang nating lalaki. Regardless kung energy to o gender. Basta lalaki. Kasi nahihirapan ako kung lagi kong i-explain ang tungkol doon. Basta probably lalaki na gender or energy yung nagre-reflect dito tungkol sa asawa niya or partner na para bang laging sila nag-aaway kasi medyo may pagka-selfish yung partner niya. Siya lagi nasusunod. Okay, pero wala naman akong na-vibe na third party. Okay, yun lang. Lagi siya nasusunod. Siya lagi bida. Basta yun. Siya lagi panalo. Basta selfish. Ngayon, ano tong the Fool?
So, okay, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. The Fool. High Priestess. So, may something na i-start dito kasi new beginning to eh. Ano tong High Priestess? Ito na lang siguro ang ano natin. Clarify natin. So, yung High Priestess natin, kinlarify ng, ano ba to? 8 of Cups. 8 of Cups, 2 of Swords, King of Wands. So, energy pa rin to ng lalaki. So, ang dating dito sa High Priestess natin, kakaroon siya ng guidance ba? Or intuition, awareness, tungkol dito sa 8 of Cups, na para bang gusto niya ng evolution, change. Katinang pa ako, wait lang. Or may something siyang gustong iwan ba? So probably may pagbabago siyang gustong mangyari. Kaya lang di rin naman niya magawa at the same time at nandito tong 2 of Swords na para bang nagpo-procrastinate siya. So, may mga desire siya baga na gustong mangyari sa Knight of Wands or action na gustong gawin. Kaya na nagpo-procrastinate naman siya dito. Siguro, maganda kung i-clarify natin ano ba yung specific na gusto niyong mangyari dito. Timo, kahit dito, lalaki pa rin, So, energy niya talaga to. Energy nung lalaki. So, dito, ang dating sa akin, malaki chance na may gusto siyang desisyonan kasi card ng decision to crossroads or making a choice. Ngayon, plano to, magiging plano tong the Star, kaya lang kulang yung meaning. Kaya na pa natin. Ayaw niya nang mag-away silang dalawa. Siguro may mga gusto siyang alternative. Ano yan, yung option ba? Alternative option. May gusto siyang siguro i-recommend or i-suggest.
Kaya lang di niya masabi kasi baka ma-perceive nung partner niya as an attack. Yung kanyang suggestion, more like constructive criticism tong naiisip ko dito. Parang may gusto siyang baguhin sa attitude ng partner niya. Kaya lang nahihiya siya sabihin. Kasi nga baka isipin ng partner niya inaatake siya or inaaway siya. So, ganon. Parang, eto kasi magmumukhang meet. Gusto niyang kausapin. One-on-one. Yung partner niya at i-discuss yung mga constructive criticism na gusto niyang mabago ba sa partner niya. Kasi lagi sila nag-aaway parang ayaw niya nang mag-away. So, gusto niya rin tulungan somehow yung partner niya para maibsan yung mga pagkakaiba nilang dalawa. So, more like may gusto siyang i-suggest or i-recommend na option, alternative, ganyan. Para mag-meet sila. Ayun, kasi parang ganyan sila Iba-iba. Sala sa lamig, sala sa init. At least, gumagawa naman yung person niya dito. Gumagawa naman yung lalaki dito. Ng paraan. 'Di ba? Para magkaayos sila kaysa yung diretso, hiwalayan agad. So, mukhang mabait naman yung lalaki kasi naunawaan niya yung sitwasyon ng babae na may mga pagkakaiba sila kaya gusto niya kausapin one-on-one. Siguro para sabihin din nung lalaki dun sa babae yung mga ayaw niya at gusto at ma-open din nung babae sa kanya kung ano din yung ganun, yung ayaw at gusto niya. Para di na sila mag-away, di ba? Ngayon, Queen of Swords. Queen of Swords yung dulo. So, hindi ko tuloy alam kung ano ba to. I-reject ba ng babae yung suggestion ng lalaki? O magiging open siya? Tingnan natin. Kasi may Queen of Swords tayo dito. Ito na, double queen. Well, since double queen to, tingin ko willing naman siya makipag-cooperate. Ito may healing tayo dito. Ito, Knight of Wands. Tingin ko open naman sa pagbabago. Magiging open sa pagbabago. Yung babae, ito yung magiging action niya sa recommendation, suggestion ng lalaki sa kanya. Magiging open siya at supportive, in short. Okay? Yun yung ending. So, magiging open at supportive siya sa partner niya, itong babae. Magiging cooperative siya baga.
para sa pagbabago at para sa healing na dala ng Six of Cups. Ay, buti na lang happy ending. Buti na lang, kasi medyo masungit kasi itong Queen of Swords masungit, unapproachable. Buti na lang clarify natin at nalaman natin na willing naman pala siyang mapag-cooperate. Anyways, ito naman tayo. Ano pang masasabi nito? Ay! Hindi na tayo makakapag-proceed pala dito. Kahit dito nga kulang na tayo sa oras. Hindi na kasi ako pwedeng mahaba Mahaba ang reading. Sumasakit lalamunan ko. Dito na lang tayo sa zodiac sign. Ito yung possible zodiac sign ng person o partner ng Gemini. Sa reading na to, Sagittarius, Taurus, at kapwa Gemini. Ngayon, kung hindi man para sa inyo itong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sign niya. Taurus ulit, at ano ba to? Sagittarius, Pisces. Ngayon, dito naman tayo sa pangkulo. So, ang instruction ko ay kung di man tumama sa inyo tong clue natin, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, European tattoo. So, may someone na nasa Europe. So, pwedeng yung bida natin o partner niya. Or baka yung partner ay European. Or foreigner in general. Ngayon kung di applicable, di sabihin na lang natin long distance relationship to. Okay? So, may someone na may tattoo. So, long distance relationship, regardless kung nasa abroad or nasa Pilipinas lang, pero magkalayo sila. Pwede rin ganun. So, again, may someone na may tattoo. Yung isa sa kanila ay kalbo. So, yung isa kalbo, yung isa ganto buhok. Maikli lang, medium hair. Hanggang balikat lang yan. Leeg o balikat ang buhok. Or pare silang kalbo o pare silang ganito buhok. Basta may clue tayong ganyan. Alin man sa mga yan. Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.